Tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong napabalitang nilaglag daw ng China, nilaglag ng China si Digong sa paghingi nito ng asylum sa China. Totoo nga ba ito na ang pakay ni Digong noon sa pagpunta sa Hong Kong ay para hihingi na ng asylum sa China at doon na nga siya magtatago? Ito yung na-vlog na natin noon pero ngayon ay lumabas sa mga balita sa GMA na ganun daw ang sadya ni Digong doon. So, atin ito balikan para mabigyan ng reaksyon. In the meantime, atin na pakinggan sa iyong araw para sa introduction. FBRRD, muntik ng makatakas sa ICC, patungong China. Pero China, nilaglag umano si FBRRD. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kumakalat na balitang nag-apply umano ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at Hong Kong. Sa isang opisyal na post ni Attorney Roque, ipinaliwanag nito na hindi anya kasapi ang China at Hong Kong sa 1951 Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Kaya naman imposible anya na nag-apply doon si former President Duterte ng asylum. Aba, hindi imposible yan. Dahil sa close friend nga sila eh. Meron nga silang gentleman's agreement sa WPS. Kaya Pwede, maaaring pwedeng hihingi si mangyari yan. Digong. Kaya noon nga sabi ko, noon pa Siyempre, man tatanggi din hindi nila pa na lumabas ang hindi. balitang ito, Siyempre. nasabi ko na ang pagpunta ni Digong sa Hong Kong ay talagang hihingi siya ng pabor kay Xi Jinping na doon siya magtatago sa China. Yun ay aking aking personal na pananaw, pero ngayon ay lumabas sa balita sa GMA na yun nga ang ginagawa ni Digong. Pero inisnab siya ng China, inisnab ni Xi Jinping. Bakit kaya? Well, maya-maya malalaman natin ang tatlong rason kung bakit tinanggihan o nilaglag ng China ang hingi ni Digong na doon muna siya magtatago sa China. Balik tayo sa balita. Ito'y ayon umano sa GMA News na ayon daw sa isang reliable source. Bago pa man maaresto at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China. Pero tinanggihan siya. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Well, ito ang tingin ko dyan mga kababayan. Napakarong timing kasi ng pagpunta ni Digong sa Hong Kong. Ang Hong Kong ang kanyang drop point. Diyan siya mag-umpisa para sa biyahe papuntang China. Yun sana ang plano. Sa palagay ko Pero, yun pala ang schedule ng pag-aresto sa kanya eh. Ngayon, kung hahanapin si Digong sa Pilipinas at wala siya, and then malaman ng ICC, ng Interpol na nasa China, ikinanlong ni Xi Jinping, ay masisira ang pangalan ni Xi Jinping, di ba? Kasi hindi pala membro ang China ng mga bansa na pwedeng magbigay ng asylum. Kaya yun, tinanggihan ni Xi Jinping. At sa palagay ko, akin lang to baka sabihin naman na fake news. Hindi ito news, ito'y insights, reaction lamang sa video. Sa palagay ko ay ina-advisean ni Xi Jinping si Digong na uuwi na lang muna sa Pilipinas para hindi masali ang pangalan ng China, ang pangalan ni Xi Jinping sa mga issue ng pagtatago ni Digong. Sana. Yun ang kanyang pagtatago na eh. Kaya lang hindi siya nakapasok sa China. Kaya yan. Yun kasi ay may intelligence sila ba to ng Pizza 13 pa yata ng Marso. Alam nila ba to na darating na ang Interpol, ang ICC. Kaya dali-daling lumarga, sumibat si Digong. Pizza 13 yata yun kasi pagkatursin ng Marso ang aresto eh. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang nakalimutan ko ng mga pizza. Pero yon prior sa araw na arestuhin siya ay naroon na siya sa Hong Kong. Na yun sana ay tuluyan ng maglaho, magtago, pero tinanggihan ng kanyang kaibigan.
Meron bang kaibigan na ganyan na sa oras ng kagipitan ay iiwan ka? So diyan makikita ni Digong na ang China ay magipagkaibigan lang kapag mayroong kukunin Gusto. sa Pilipinas. Oo. At yun nga ang Pag WPS nakuha na. pag may Dahil sa pakinabang ka, pakikipagkaibigan may ni Digong sa kakaibiganin China. ka. Pero tulad ngayon na hingi siya ng tulong ay hindi maaasahan ang China. Balik tayo dito sa ating video. Tsaka hindi na nila maaasahan na nakita nilang tagilid si Sara sa pagka-presidente. Kaya mautak din yan si Xi Jinping. Wala na. Pag natalo si Sara, wala na. Tae na. Wala na silang pakinabang. Kaya gayon. Binitawan na nila yon. China, nilaglag umano si FPRRD at ang isang matinding pagtanggi sa asylum application ng dating Pangulo ng kanyang mga kalyado. Akala natin alam natin. Akala natin malalim ang samahan. Akala natin sa oras ng kagipitan may masasandalan. Pero paano kung ang inaasahan mong kakampi ay biglang kumawala? Isang revelasyong yayanig sa marami. Sinubukan daw pala umano na humingi ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Pero tinanggihan siya. Bakit? Ano ang tunay na dahilan? Yan ang ating alamin ngayon. Isang mapagkakatiwalaang source daw ang nagsiwala nito sa GMA bago pa siya maaresto sa Pilipinas at maharap sa International Criminal Court. Sinubukan daw ng dating Pangulo na makahanap ng ligtas na kanlungan sa China. Isang hakbang na tila nagpapahiwatig ng pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari sakaling tuluyang magpatuloy ang kaso laban sa kanya. Pero hindi iyon ang pinakanakagulat. Ang mas nakakagulat ay ang sagot ng China. Tinanggihan daw nila umano ang asylum application ni Duterte. Oo, ang parehong bansa ang minahal, pinaburan at ninigyan ng pribilehyo noong siya pa ang nasa pwesto. Ngayon ay tila kumakala sa kanya. Pero bakit? Ano ang dahilan ng pagtalikod na ito? Okay, so ito nga ang mga dahilan. Para sa akin lang to ha. Ang una ay para hindi masangkot ang pangalan ni Xi Jinping ng China sa Interpol at ICC. Kasi magiging issue yan eh. Ang pangalawa niyan ay nakikita ni Xi Jinping na mukhang hindi na yata makabalik sa pagiging presidente ang mag-ama, Correct. di ba? Kung hindi man si BP Sara, si Digong ay hindi na rin makakabalik Wala nang pakinabang. dahil nandyan sila PBBM at malakas pang partido. Kaya tinitingnan to ni Xi Jinping ang mga rason na yan na kung tutulungan nila si Digong Malaki ang at kung point hindi dyan. manalo si Inday Sara dahil impeach, Wala na. hindi makapagkandidato bali kumuha lang sila ng putik at pinahid sa kanilang mukha, di ba? Madudumihan sila na wala silang makukuha kay Digong. Wala na silang makukuha kasi talo na nga eh. Talo eh. At ma-impeach pa yung anak. So wala na. Anong mapapakinabangan nila sa sigurista Pilipinas? talaga ang Wala. China. At yun nga ang sabi ko na huwag tayong magipagkaibigan. Traidor. Lalo na sila Digong. Huwag magkipagkaibigan sa mga banyaga, lalo na sa mga inchik. Kasi tuso ang mga inchik. Kapag doon ka naman sa European, di ba? Kumuha sila ng attorney na European. British. Kinuha nila. Eh, saan ba papanig yan? Puti yan eh. Papanig din yan sa European, kapwa European. At baka ilaglag na naman si Digong. Naku, napakalaking pagkakamali nila dyan. Tayo dyan. Kasi mag-usap-usap lang yung ICC at saka yung attorney niya eh. Kasi parehong kulay. At siyempre, ini-small nila yan. Kapag Asian, kapag Pilipino, ini-small yan ng mga European. Yes, tingin ko dyan sa kay Digong ay pagkaisahan siya dyan sa ICC. Mismo ng kanyang attorney, ilaglag siya dyan. At ibigay tuluyan siya sa ICC. Pira-pira lang naman yan eh. Ang kaso, pinipirahan lang si Digong. Mauubos ang pera nila dyan. Kaya ito ang sinasabing asylum. Kung narinig nyo yung sa yung presidente doon na pinatalsik ng mga rebelde, di ba? Syria pala, sa Syria. Kung narinig nyo yung Syria, si Bashar ba yun? Bashar Assad ay pinatalsik ng mga rebelding Muslim
At saan ba nagkanlong si Assad, ang dating presidente ng Syria? Saan ba nagkanlong? Hindi kay Putin, di ba? Tumakbo Hindi kay rin, Putin. hindi rin mahuhuli doon. Tinanggap naman ni Putin at itinago doon Ikakampi ni sa Putin. Russia. Dapat ganun ang magkaibigan. Kasi magkaibigan ang presidente ng Si Syria Jinping, at saka si inayawan Putin. niya si Kaya doon siya Duterte. tumakbo kay Putin. Ngayon, bakit si Digong sobrang close sa China at hindi siya itinago, hindi naprotektahan ng China? Si Digong, yung laki-laki nang naibigay ni Digong sa China, di ba? WPS, karagatan sa WPS, resources ng WPS. At ngayong bago nga lang, Palawan na Palawan na ang kinukuha ng China dahil sa kanilang usapan. Ay nako, nagkamali si Digong ng ginawang kaibigan. Hinuda siya doon nga, may pinagawa siya na university. Mangilala sa ka, Toy! China, Hindi natin alam kung pera ni Digong yun, pera ng Pugo. Kasi ang pangalan ng school ay pangalan ng nanay niya, Soledad Rua Duterte College. Kaya Galing. yun nga ang sabi ko sa vlog ko noon, na baka doon titira sa university, baka mayroong dormitory. Pwede na, di ba? Kasi sa kanya yung building Pangalan Tiyak nga yan, ng meron nanay yan. niya. So sa kanya ang building. Kasama pa nga doon sila Kibuloy nang mag-inauguration sa building, di ba? Nung binuksan. Kaya sobrang pag-traidor ng China kay Digong. Hindi maasahan na kaibigan. Kaibigan lang kapag mayroong maibigay, di ba? Correct. Okay, tapusin natin ang video, mga kababayan. Ayon sa ulat, nangyari ang tangkang asylum application nang bumisita si Duterte sa Hong Kong kamakailan. Ngunit ayon sa kanyang kampo, walang katotohanan ang balitang ito. Ang sabi nila, Siyempre, simpleng tatanggi. publisitahan iyon, walang halong politika, walang asylum application. Pero kung totoo nga na walang lihim na agenda, bakit patuloy ang usap-usapan? Ito, ang ginawa nila dito ni Sara at ni Roque. Siyempre, tatanggi pa rin. Sila, Oo, tatanggi. dinideny Alangan nila na namang sila akuin ang nila. sa China. Kung nagbigay ang China, kasama na sila bato diyan, di ba? Doon na magtatago sa China. At saka safe sila doon kasi paano pasukin ng China? Superpower yan di ba? Pero hindi ganun ang China. Nakikita natin ang China playing safe. Playing safe talaga ang China. Hindi sila nagkakanlong ng mga wanted. Kasi alam nila, ma-issue sila sa buong mundo mabigyan sila ng issue. Yung issue nila ngayon ay pang-aagaw lang ng mga karagatan Baka managdagan ng issue na nagtatago ng kriminal. Ayan. Kaya ang nangyari ay nilaglag ni Xi Jinping ng China, ni Yao Ming, girlfriend ni Digong, nilaglag siya. Walang kaibigan-kaibigan. Sabi nila ng mga inchik, walang kaibigan-ibigan, wapela, waka nga, wala kaibigan-kaibigan. Ayan, kaya umuwi si Digong, luhaan, at nagpahuli na lang sa Interpol kasi alam niya wala siyang matatakbuhan na. It's the end of the road. Sabi nga sa kanta na nirender ni Panelo para kay Digong ay, now the end is near and so I face the final curtain. Ganyan yan. Final Yan, curtain ni na. Panelo to Kahit kaibigan niya na butigi ay kalaban sila sa kanta Kinantahan siya na the end is near. Magaling yan si Panelong kumanta Malapit na